Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to this week's Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? Sana lahat po tayo ay maayos naman ang kalagayan, malusog ang ating pangangatawan. At alam naman natin ngayon, sobrang init. Sana nakaka-adapt tayo sa itong heat wave na ito. So, huwag niyong kakalimutan na mag-hydrate. At syempre, yung ating labas, yung staying outdoors, especially sa hapon, iwasan po muna natin yan. So nagbabalik din po ang ating Kapitan's Report after a couple of weeks na pahinga. We're back with a vengeance. Siyempre nagkaroon tayo ng konting break dahil siyempre dumaan ng Holy Week and then nagkaroon din ng ilang mga holidays. Kaya't siyempre, minarapat namin na magpahinga rin muna tayo sa ating pag-uulat. Pero ito, handang-handa na po kami muli para sa ating paghatid ng ating mga accomplishments, pag-ulat ng aming mga accomplishments para po sa ating mga kabarangay. So, ano-ano ba mga kaganapan sa Barangay San Antonio nitong mga nakaraang linggo? So, unang-una po, ang aming pagpapasalamat sa lahat po ng mga nakiisa at nakilahok sa ating isinagawang barangay assembly. Unang-unang barangay assembly para sa taong 2024. At ito'y ginanap noong March 26, syempre dito sa ating BSA Covered Court. So again, mandato po ito ng DILG sa lahat ng mga barangay sa buong bansa na magsagawa ng kani-kanilang mga accomplishment reports for the last 6 months. Actually, semi-annual report ito na isinasagawa ng mga barangay para sa ating mga constituents para makita ang ating mga ginagawa para sa ating komunidad. So again, inere rin naman po natin ng live yon sa ating social media pages. So may replay pa rin yan sa ating BSA Web TV Facebook page at gayon din sa ating YouTube account. So, inaanyayahan namin ang ating mga kabarangay na hindi po nakasubaybay nung ating live na barangay assembly. Pwede pa ninyong panoorin ang ating playback nang makita po ninyo ang ating mga naging accomplishments for the previous month. Siyempre, nagpapasalamat ako sa ating barangay council sa very effective na paghahatid po ng ating serbisyo. Of course, sa ating SK Council as well, na syempre kauumpisa pa lang nung kanilang term pero tuloy-tuloy din ang kanilang mga activities at mga serbisyo para sa mga kabataan ng San Antonio. Of course, sa ating buong workforce, nagpapasalamat ako dahil syempre ang aming serbisyo ay hindi naman may isa sa katuparan kung hindi sa tulong ng ating barangay workforce. Of course, sa ating business community, sa mga stakeholders natin, CSOs in our barangay. Of course, the Pasig City Government. Maraming salamat sa inyong suporta. Of course, special mention sa ating mahal na konsehal, Kiko Rustia, na personal din pumasyal during our Barangay Assembly Day. And last but not the least, sa DILG, represented by our City Director, si Ma'am Vita, na talagang nabigyan din natin ng ilang pagkakataon na ilang sandali para makapagbigay ng kanyang mensahe para sa ating mga audience in attendance during our barangay assembly. So again, maraming salamat po sa ating mga kabarangay sa inyong walang sawang tulong at suporta. At makakaasa po kayo na ating ipagpapatuloy pa ang maayos at maganda na service with a smile para sa ating mahal na barangay. At syempre sa Barangay San Antonio, tuloy-tuloy din po ang ating women empowerment. Alam naman po natin, nung buwan ng Marso ay ating ipinagdiwang ang National Women's Month na kung saan ay talagang siksik sa mga activities na ang ating isinagawa sa buwan po na iyon. At matatapos na lang ang Marso, humabol pa tayo ng iba't ibang mga activities para sa ating mga kababaihan dito po sa BSA. Syempre, naging culminating activity natin yung ating naging Wellness Day, Wellness and Pamper Day para sa mga kababaihan ng San Antonio. Syempre, nagkaroon ng free hair cutting, may massage, manicure, pedicure, may warts removal pa, so talagang nag-enjoy din ang ating mga kababaihan dito sa Barangay
San Antonio. Nagkaroon din tayo ng hair cutting or hairdressing workshop, no, na libre, no, para sa mga kababaihan. No. This is in a collaboration with Miss Dara Plan and Miss Marisa Dames. So 3 sessions po ito. No. So yung first session, nasagawa po natin noong buwan ng Marso. No. Itong earlier this week, no, isinagawa naman yung second session. No. At yung third and last session ay gaganapin po sa buwan ng Mayo. So again, no, nakakatuwa, no, if not, I think isa sa mga unang pagkakataon ito na naisagawa natin ng hairdressing or hair cutting workshop dito po sa ating barangay. At syempre, no, bukod sa bagong life skill, no, may livelihood aspect din ito, no. Pwedeng rumakit ang ating mga participants, no, dito sa workshop po na ito dahil syempre, no, pera na lang kung hindi magtitiwala, no, sa inyong gupit. Pero palagay ko magsimula muna kayo pwede magsimula sa bata, no, para hindi makareklamo. Pero at least, no, nakita naman natin na talagang very useful, no, at talagang mapapakinabangan. Ito pong isinagawa nating hairdressing or hair cutting workshop para po sa mga kababaihan. Nagkaroon din tayo ng seminar workshop, no, in collaboration with IPG or Institute of Politics and Governance, no? At ang naging paksa ay ang improving response mechanism on gender-based violence, no? So alam naman natin, no, ang gender-based violence ay talagang very prevalent, no, sa mga komunidad, no? I think ito yung isa sa mga issues, no, na nakikita natin, no, na nangyayari, pero yung iba siguro nahihiya pang mag-come forward. Pero ang ating barangay, no, ay ating inihahanda, no, ini-equip natin, no, especially pagdating sa knowledge ng pag-handle ng mga cases na may kaugnayan sa gender-based violence. So again, no, ako ay nagpapasalamat sa mga representatives, no, ng IPG, no, para sa very fruitful and lively, no. Sabi ng mga participants, no, very lively itong workshop ng IPG dahil sa mga case studies, no, na isinasagawa, hindi lang siya purely lecture. So syempre itong workshop na to ay inattenda ng ating mga personnel mula sa VAUSI, sa BCPC, of course ang ating lupong tagapamayapa na syempre para kaalaman to sa batas, no, kaya talagang kinakailangan din nila yung training na ito. At syempre sa ating barangay security force na siyang mga frontliners, no, unang natatawagan pag mayroong mga gender-based violence cases, no, dito po sa ating barangay. So asahan niyo pa ho, no, ang patuloy pa natin ng mga workshops, mga seminars natin pagdating sa gender-based violence, no. Hindi lamang ito limitado naman tuwing Women's Month. At syempre, no, kasama na rin diyan, no, ang ating barangay, nakaka-proud rin talaga, no. Tayo'y naiimbitahan na rin para maging resource speaker, no, pagdating naman sa Anti-VAUSI Act, no, yung batas, no, RA 9262, no, at syempre, no, ang ating talagang naiimbitahan lagi ay si Miss Loreline Tugado, no. Siya ang ating pambato pagdating sa mga VAUSI na seminar and workshop, no. Sa dami rin naman ang inattenda ni Loreline din, no, na mga workshops, no, at syempre yung practical application, no, not for anything, no, tuloy-tuloy din ang mga cases natin dito, no. Hindi mawawalan ng kaso sa isang buwan, kaya talagang na-apply din kaagad ang natututunan ng ating mga VAUSI, BCPC personnel. So ako yung nagpapasalamat din kay Kagawad Pauline Blando na talagang nakasuporta din, no, pagka naiimbitahan ang ating barangay para maging resource speaker. At syempre, no, mga stakeholders natin ang nag-i-invite din sa atin, no. So like itong kamakailan yan, ALN Group of Companies, no, na isang private company dito sa ating barangay na para sa pagdiriwang din nila ng Women's Month, no, talagang minarapat din nila na magkaroon ng isang interactive na talk, no, pagdating sa Women's Right, Safe Spaces Act. Talagang makakatulong po ito sa kanilang mga empleyado. At syempre, ang JCI Ortigas, isa sa mga active CSOs, no, ng ating mahal na barangay, ay naimbitahan din po ang BSA para maging para makapag-share din po ng mga nangyayari sa VAUSI, ano mga kailangan gawin, no, ang mga response
mechanisms din, no, ay natalakay at gayon din, no, ano bang gagawin pag ang isang individual ay kumbaga nasama sa isang gender-based violence case. So again, maraming salamat, no, sa ating mga stakeholders na nagbibigay tiwala din po sa ating barangay para makapag-share, no, ng kahalagahan, no, ng VAUSI para sa ating komunidad. At syempre sa Barangay San Antonio, no, tuloy-tuloy din po, no, hindi rin papaawat ang ating mga DRRM or disaster preparedness activities para po sa ating komunidad, no? So kamukha nung last Holy Week, no, nagkaroon tayo ng assistance sa ating alay lakad, no, or lakbay alalay, no, sabi nga nila. So of course ang ating DRRM team ay nag-set up ng mga tents, no, mga assistance tents, no, dito sa may Ortigas Avenue, na kung saan ay naandun ang ating DRRM team, no, ang kapulisan, no, dumuti din po doon, at naghanda rin tayo ng drinking water, no. Sabi nga, yung daan na yon, yung Ortigas Avenue kasi, yan na yung papuntang Antipolo. Pa-Antipolo yun no, pa-Antipolo. So, siyempre, mahabang lakarin din yan, no? At yung drinking water is very important para makatulong, no, dun sa mga devotees, no, ng ating nitong Holy Week na nagdaan, no? So syempre ang ating barangay din po ay nakiisa at nag-participate talaga this time, no? Talagang tayo ay na-evaluate pa sa nationwide simultaneous earthquake drill, no? So full production tayo dito sa Barangay Hall, no? Nag-set up tayo ng incident command system, no? Nagkaroon ng senaryo ng biktima, na may fire scenario din, no, bukod sa earthquake evacuation na ating isinagawa. So nakakakaba rin pala, no, dati kami ang nag-evaluate, pero pag kami na pala ang ini-evaluate, no, dinadaga rin ng konti, no, may anxiety rin. Pero awan ng Diyos, no, sa pakikipagtulungan ng ating workforce, no, nairaos din natin at naipasa natin with flying colors ang ating fire and earthquake drill na isinagawa po natin sa ating Barangay Hall. So congratulations po, no, sa ating buong workforce na nakiisa. At syempre maraming salamat po sa Bureau of Fire Protection na talagang isang pangkat din sila na nag-evaluate, nag-observe, no, dito sa ating isinagawang drill, at thankful din kami, no, na nakapasa nga kami with flying colors. Syempre dito sa ating barangay, no, napag-uusapan na ang drills, no, tuloy-tuloy din ang iba't ibang mga fire and evacuation drills dito po sa ating komunidad, no. So sa dami nito, no, sunod-sunod na, no. Again, ang Metrobank dito sa Maisio Boulevard at Julio Vargas, ang UANP, no, na again isang full production din to, malaki-laki rin ang isinagawa nilang production para sa kanilang fire and earthquake drill. Ang KL Malvar Condominium dito po sa loob ng ating village, ang Datem Construction Site, no, pati mga construction sites nakikiisa din po sa pagsasagawa ng mga drills. Of course, ang ating mga hotels, no, ang Linden Suites, Discovery Suites, and Holiday Inn, no. At syempre ang Crown Plaza, bagamat hindi ito boundary na to ng Quezon City at ng Pasig, pero nalapitan pa rin tayo para makatulong sa kanilang pagsasagawa ng kanilang fire and earthquake drill. So again, nagpapasalamat ako sa lahat ng ating mga stakeholders, no, na talagang full effort din sa pag-participate, pagsasagawa ng kanilang mga drills sa kanilang mga properties. At syempre, ang aking pagpapasalamat sa ating buong BDRRM team, of course, led by Kagawad Melvin Villaruz. At syempre, tumungo naman po tayo sa ating mga health programs dito po sa Barangay San Antonio. So, kamakailan po ay nilunsad ang Chikiting Ligtas. So, ito po yung ating immunization, no, na program na led by the Department of Health. So nagkaroon tayo ng ceremonial launching during our flag raising ceremony, no, noong nakaraang Lunes. So itong Chikiting Ligtas, ito po yung pagsasagawa ng catch-up doses, no, ng mga bakuna, no, particular ang bakuna kontra polio, no, at of course, yung catch-up dose ay para sa mga batang may edad na 6 weeks hanggang 23 months. At syempre, yung mga ibang supplemental doses or booster laban sa polio,
measles at rubella, no? Para naman sa mga batang may edad na 24 to 59 months. So, nung ating launching, no, nagkaroon tayo ng ceremonial na pagpatak ng oral polio vaccine para sa ating mga bata. At syempre, nagpapasalamat din ako sa ating mga children volunteers, no, na talagang game na game, no, na sumali para dito sa ating ceremonial launch. So, sa mga nais na mag-avail itong napakagandang health program po nito, makipag-ugnayan lamang sa ating mga personnel sa ating BSA Health Center. At itong Chikiting Ligtas, no, itong programang ito ay tatakbo hanggang May 15. So again, no, patuloy lamang po tayo makipag-ugnayan sa ating health center para yung mga doses ng ating mga anak ay maibigay na po sa kanila. Siyempre, no, i-reiterate ko na lang din ang iba't ibang mga health services, no, ng ating BSA Health Center, particular ang ating schedule ng ating mga doktor. So, meron tayong, of course, yung general physician, no, na ang schedule ay Monday to Friday from 8 a.m. to 5 p.m. Meron din po tayong dentista na nagbibigay ng free consultation, may libreng bunot pa yan. Wala lang tayong, wala lang braces, magtanong kung may braces for yung cleaning, no? Hindi na yung cleaning kasi pang private dentist na po talaga yun. So, yung basic services like check-up at especially yung bunot, no, ay nagagawa na po ng ating mga dentista. So, schedule po ng ating dentist dito po sa ating BSA Health Center, Monday, 9 a.m. to 11 a.m. and Tuesday and Thursday from 8 a.m. to 5 p.m. So, again, ang aking magpapasalamat sa ating mga mahal na health center staff and of course to our kagawad, Rachel Rustia. And of course, sa Barangay San Antonio, wala talagang makakapigil, no? At tuloy-tuloy pa rin ang iba't ibang mga kolaborasyon dito po sa ating komunidad. No? Yung mga collaborations po natin, no? Mga CSO, mga government agencies, tuloy-tuloy po yan na ating isinasagawa para po sa ating mga kabarangay. So, unang-una po, syempre, ang ating Young Athletes Program na collaboration po natin with Special Olympics Pilipinas. So, yung Young Athletes Program, ito po yung ating physical activity program para sa ating mga BSA Child Development Center pupils. Of course, bahagi po ito ng ating BSA Project Care or yung Children's Access to Responsive Evaluation. So, tulad ng nasabi ko kanina, physical activity, parang ito na yung PE classes ng ating mga BSA CDC pupils. At nagiging avenue na rin po ito para ma-detect, no, o matingnan, no, kung meron ba tayo mga mag-aaral na nakaka-experience ng developmental challenges at nang sa ganun ay mabigyan din ng action, no, o ng solusyon ang mga issues po tulad nito. So again, nagpapasalamat po ako sa pamunuan ng Special Olympics Pilipinas, of course, led by Coach K, at syempre yung mga SOP volunteers po natin. Sa ating mga BSA CDC teachers and staff, no? Sa mga parents, maraming salamat. And of course, no, kay Kagawad Pauline Blando, na talagang matyaga, na talagang binibigyan ng tamang atensyon ng ating mga mag-aaral sa BSA Child Development Center. At syempre, speaking of physical activity, no, kamakailan ng ating barangay ay naimbitahan din po ng TESDA sa kanilang isinagawa na fun run sa CCP Complex at ang Barangay San Antonio ay naimbitahan para maging bahagi ng kanilang mga standby medics, no, na alam naman natin pag fun run, no, na kailangan may standby medics para masiguro kung meron mga kinakailangan na bigyan ng mga first aid. So again, nagpapasalamat po ako sa ating EMS team, at gayon din kay Doc Melvin Villaruz, Kagawad Melvin Villaruz, sa pagkakataon na ito na tayo, ang Barangay San Antonio, ay makatulong sa iba't ibang programa ng TESDA. At syempre, no, bumisita rin recently sa ating tanggapan ang mga representatives ng Green Hills Christian Fellowship o ng GCF. No, alam natin, ang GCF ay bahagi po ng Barangay San Antonio. No? Dito matatagpuan ang kanilang church, ganun din ang kanilang
school. So napag-usapan po natin ang ating mga possible future collaborations upang syempre matulungan natin sila para to spread the word of God at magkaroon pa ng mga programa na patungkol sa spiritual wellness. Again, we also expect them in the coming weekends during our carless weekends na makapag-distribute din ng ilang mga materials patungkol sa Green Hills Christian Fellowship at gayon din sa mga spiritual nourishment material. So again, ako excited rin dahil syempre ang ating barangay ay meron din mga programa pagdating sa spiritual wellness and we do look forward na magkaroon tayo ng mga fruitful collaborations in the future. Syempre, nabanggit ko na Emerald Avenue, Carless Weekends. Tuloy-tuloy din po ang napakagandang performance ng ating weekend market, ang Eat Street at Emerald Avenue. So again, ang Eat Street ay collaboration natin with 3G Exhibit and ang OCAI or ng Ortigas Center Association Incorporated. So ito yung ginagawa every Saturday po, from 5 a.m. to 5 p.m. So nakakatuwa, very happy ang ating mga vendors, mga concessionaires natin sa ating weekend market, sa Eat Street Market. At personal ko rin po pinapasyalan itong ating Eat Street Market para makita rin yung kamusta ang ating mga nagtitinda doon, malinis ba, ligtas ba. Siyempre, pag ganyan na may nagko-convene ng tao, hindi tiyak din natin ang peace and order ay maayos din. So again, kami nagpapasalamat sa ating mga collaborators and of course sa Pasig LGU sa kanilang suporta din para po sa ating weekend market, Eat Street Market sa Barangay San Antonio. At syempre, nagbabalik na rin po ang yard sale, ang sustainability drive na inisyatibo po ng Ortigas Land. Dito po ginagawa sa Estancia Mall, sa Capitol Commons. And ito po yung collaboration with Big Mac Marketing at suportado po ng Pasig City Government. So ang yard sale po parang bigger scale ng ating basura to ayuda. At nakakatuwa na ang BSA ay isa sa mga imbitadong barangay ng Ortigas Land para makaparticipate dito po sa monthly yard sale na isinasagawa ng Ortigas Land. So every second Sunday pala ito, every second Sunday from 6 a.m. to 10 a.m. At layunin din po nito na mag-encourage sa mga citizens po natin na mag-segregate at mag-turn over ng ating mga recyclable waste. May incentives din po ito tulad ng ating basura to ayuda concept at tulad ng nabanggit ko, yung iba nating mga nakokolekta sa basura to ayuda ay dinadivert din po natin dito para kumbaga as a single entity, bilang one single entity ang BSA, meron din tayong nagiging ambag dito po sa yard sale program. So ako ay nagpapasalamat sa ating clean and green team, sa ating mga sweepers, gardeners, garbage collectors na nagtutulong-tulong para makaipon din tayo ng mga recyclable waste. At syempre, kay Kagawad Justin Dala, na talagang tuloy-tuloy din po ang ating mga environmental programs dito po sa Barangay San Antonio. Yan, isang announcement lamang po sa ating mga mahal na villagers. Ang ating barangay ay may kolaborasyon po with Manila Water para pagsagawa ng libreng dislodging services o libreng higop ng inyong Poso Negro. So dito po yan muna sa ating village isasagawa. So kasalukuyan pong ginagawa na po ang pagsisensus o ang ipaglabas natin ng announcements para yung mga interesado po ay makapagsabi na po sa atin, makipag-ugnayan lamang sa aming tanggapan sa tanggapan ng punong barangay. Please look for Annalyn Soropia para makapagpa-schedule na po kayo, mapadala namin kayo ng form at maisama na po sa schedule ng mga mag-avail ng dislodging services. So,
hinihikayat ko po ang ating mga residents, mga homeowners po natin dito po sa loob ng village. Grab na po natin ang opportunity na ito dahil libre po. Pag nakalagpas po itong programang ito, may bayad na po ito sa Manila Water or mapipilitan na po kayo kumuha sa mga private providers ng dislodging services. So, again, sana po, i-take advantage natin na ito at magsisimula na po sila sa Mayo ng kanilang dislodging services dito po sa ating village. So, ako ay nagpapasalamat again sa Manila Water, kay Sir Eric de Guzman, na very supportive sa ating mga needs pagdating sa serbisyo ng Manila Water. Yan, of course, ako ay patuloy na nagpapaanyaya sa ating mga kabarangay to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group and please regularly visit our official website, sanantonio.pasiccity.gov.ph para lagi po tayong updated sa mga kaganapan sa ating barangay. In the past weeks, marami kaming narinig na good feedback, lalo-lalo na sa mga naandun sa ating Viber community group. Talagang na-appreciate nila ang ating mga announcements na ilalabas po natin through our Viber community group. So sa ating mga kabarangay, let's always be in the know sa mga kaganapan dito po sa ating komunidad. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating mga katuwang sa pagseserbisyo, ating mga barangay employees, of course, the barangay council, the SK Council, ang ating social media team, maraming salamat. Of course, sa ating mga benefactors, donors, collaborators, mga stakeholders po natin sa inyong patuloy na suporta para po sa ating barangay. And of course, sa ating mga pinakamamahal na constituents, mga netizens, mga kabarangay po natin, maraming salamat sa inyong tiwala, suporta, at syempre sa inyong mga suggestions din para mas mapaganda pa natin ang ating pagseserbisyo dito po sa barangay San Antonio. So again, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, patuloy lang po tayo magdasal. Huwag po mawawala ang ating faith. Yan pa rin ang ating pangunahing sandata sa ating pang-araw-araw na buhay. So sa ating mga kabarangay, mag-ingat po tayo lagi. Stay safe always, and may God bless us all. Thank you.